Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Sobra nang nakakahiya na talaga tong kuting na ito, ang kapal ng pagbumukha na sinabing hindi niya susuportahan ng People's Initiative pero siya pala talaga ang ulo at ang tunay na mastermind sa People's Initiative na ito. Noong una sinabi niyang hindi niya papapasukin ang ICC pero pinapasok pala ng sekreto at pasikreto ding pinaimbestiga si former President Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Inday Sara. Ngayon naman ang People's Initiative na ito na siya pala ang may pakana. Aso lang pala si Tambaloslos. Grabe ng pagtatraidor na yan. Pinagkatiwalaan ka ng taong bayan pero nung ginawa mo, trinaidor mo ang taong bayan, ang taong umasa sa iyo at lalong-lalo na ang ating bansa, mahiya ka naman. At para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy ang lang po ang laban patungo sa kinabukasan ng ating bansa. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Senator Amy, sana ikaw na lang ang tumakbo. Hindi mo hinayaan si Kuting para napatunayan mo na mabuti naman ang mga Marcos Senior. Tunay nga pong maraming nagmamahal ng tao. At sabi din naman ng isang netizen, Filipino people should sequester all the assets of congressmen. Those assets they have right now are people taxpayers' money. They have assets overseas, houses, apartments, and bank accounts. Offshore accounts will never be recovered. Sabi din naman ng isang netizen, alisin mo na si Tambaloslos bago kayo mag-usap ng Senate at Congress para sa Constitutional Assembly para wala ng self-interest na maging Prime Minister for life kasama ang Presidente. Sa statement na tong si Davao City Mayor Sebastian Duterte. At ito po mga kababayan, Remulla says his role in PI is purely advisory in nature. Ano Petrang Garapata? Niloloko mo ba kami, ha? Advisory in nature. The mere fact na meron kang say dyan sa PI na yan, hindi na People's Initiative yan. Itong mga politiko po natin, di po natin mawari kung nag-iisip ba kayo, anong plano nyo sa mga buhay nyo. Pero so far sa nakikita natin, kung mas susukatin lang natin yung inyong mga trust rating at inyong mga approval rating, naku po. Unahin po natin itong si Suarez at itong si Gonzales. Ang sabi po, Davao City Mayor Sebastian Duterte call for Pres Marcos to resign is disrespectful and baseless, says leaders of the House of Representatives of the Philippines. Sino ka bakit ang karapatan? Pag ba sinabi kong, Hoy, Marcos Jr., mag-resign ka na, bawal ba yun? Baseless ba yun at disrespectful? Ikaw Suarez, akala ko bumait ka na. Naging deputy speaker ka lang, naging pabibo ka na naman. Nasa demokrasya pa ba tayo? Kung hindi ko na ba nagugustuhan ang palakad ng ating pinuno, ang kung sino man ang leader natin sa bansa, hindi na po natin siya pwedeng sabihan na, Hoy, Marcos Jr., kung hindi mo rin magawa na maayos yung trabaho mo bilang presidente, mag-resign ka na lang. Kung puro travel lang at pabanjing-banjing lang ginagawa mo sa ating bansa, mag-resign ka na lang. Bawal ba yun? Halimbawa lang yun, ito pong si Suarez biglang naging bibo na naman eh. Naghahasik na naman matindi po ito mga kababayan, itong Suarez na to. Matindi po yan mga kababayan. Pagdating sa House of Representatives, akala mo kung sino kung umasta eh. No, porket nag-aano lang siya, nangangampanya lang siya sa distrito niya. Pero sa buong Pilipinas, ikaw Suarez, sukang-suka sa iyo mga Pilipino. Dumako tayo dito kay Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez has a purely advisory role in the People's Initiative PI movement for charter change, nothing more. Ano na naman yung kalokohan na advisory? Pagka nakialam na ang politiko, tanungin ko nga kayo, pag ba nakialam ang politiko dyan sa People's Initiative,
matatawag pa rin ba natin siyang purely people's initiative? Hindi naman kayo mga people, mga crocodile kayo. Kaya tandaan nyo itong mga politiko na ito mga kababayan, hindi po natin sila pwedeng konsiderahan ng mga people. Kaya pagka pinag-uusapan dito, People's Initiative, hindi po kasama lahat ng politiko na yan. Mga pa-senador, mga pa-congressman, o kung ano pa mang klaseng posisyon na pinanghahawakan sa ating pamahalaan. Kahit SK chairman pa yan. Kinukonsidera natin yan as baby crocodile. Mga party list representative, crocodile pa rin yan mga kababayan. Lahat ng mga politiko na yan, pag nagkaalam dyan sa People's Initiative, di na po natin pwedeng tawaging People's Initiative yan. Kasi mahahaluan ng kahayupan eh. Mahahaluan ng hindi na siya pure na people. Mga crocodile na yung nakikialam, basically. Pakinggan po natin itong witness na to kung saan ibubulgar niya. Kung sino nga ba ang promotor at talaga nagtutulak dito sa ano na to, People's Initiative. Pakinggan po natin to. Kapitan ninyo, hindi kaalyado ng mayor at Naku ng po. congressman ninyo. Kaya, ano ang nangyari? Paliwanag, ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na papirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form? Sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw. Galing po sa LGU, Galing sa mayor or sa congressman? sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung Napakalinaw, galing Kongreso. Ito ang hirap dito mga listahan. kababayan. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo. Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Ano po naiintindihan ko po, pero yung ibig sabihin kaya ayoko pong pumirma. Okay. So naiintindihan ayaw niya. ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa. Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? May nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga Wala. PHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. Naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ayuda. Alam nila Ayun. ayuda kasi yun ang Yun pangako. na nga po no? problema natin. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng City Hall? Ganun po ba? Mga Yung tuso talaga. perception lang po siguro nung mga nando kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama. Trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila? Sa alam ko, hindi ko po alam kung nililista po. Pero marami bang pumirma doon sa barangay ninyo? Konti lang po kasi nung sinubmit po yon dahil may deadline daw po, binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Oh. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Ano daw? Ay, naku Ano po. daw? Utos daw ni Marcos Jr. Gulat itong si Amy Marcos. Utos daw ng kapatid Utos mo yan, daw po Amy. yun ni BBM. Utos Yun po ni- yung exact word. Ay, gano'n.
Utos ni Bibi. At sumusunod Gulat. lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Ayun, tama Recording in naman. progress. Sige. Tama naman. At yung mga kaalyado lang ni Mayor Nabara itong si Amy Marcos. Bakit di nyo nga meron nga naman silang freedom binigyan of ng pera, tama ba yun? Hindi ko po alam. Kasi meron nagbanggit ng katulad nun. May dadagdag ka pa? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakip ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? Pwede po. Nino? Pwede. Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako eh. Pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero opisyal, Opo. mga opisyal, babalikan ka dyan sa Nako lugar po. ninyo. Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person. Just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing. Yes, I think motions were received and It was rolled by- certainly we have resolved to send a subpoena to the said Attorney Abad. Although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas. Okay. Naku, Madam Chair, baka sinabihan siya, ano ka muna, laylo ka muna, tago ka muna dyan, Atty. dagdag Abad. lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcolita. Congressman Marcolita. Kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong Sila talaga. People's Initiative. Sila talaga. Ako rin ay nasasaktan when he alluded the Senate as the opposition palagi, dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic chacha. Ako po'y gusto ko iparating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic chacha. And nagbabago po yung composition ng Senado at lalo na, pareho na rin sa lower house, nagbabago rin yung composition. So hindi po rin masabi na kung nag-upos sila ngayon, mag-uupos na yan forever. Nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, nilalahat niya na ang buong Senado ay ayaw Tama rin naman. chacha. Kami po nag-propose. So, Kung umabot po kayo sa bahagi ng video natin na to, mabilis ang like naman po dyan. Maraming salamat. Patuloy na po gusto natin. ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he is a good friend of mine, Congressman Marcolita. There's nothing personal about it. Gusto ko lang iparating sa kanya yung mensahe na kami po kaibigan, ay pro-chacha kaibigan. rin. Lalong-lalo na Tropa pagdating yan. sa economic reforms. Madam Chair, Thank you po. we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Wala pa tayong, hindi pa po tayo Madam nag-meet. Chair, as Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the Yes. privileged speech I heard by one of you. No. I'd like They're to correct now- the misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. Because this PI, this fake People's Initiative, is going to undermine the processes of voting during the discussions of constitutional change. Hindi po kami papayag na makapon ang Senado kasi mawawala po ang bicameralism
that is stipulated 5 times in our Constitution and provides for the checks and balances of our institutions. Yun lamang po. Wala po tayong Correct. pinag-aawayan kundi itong PI kasi alam mo, sa totoo lang, Madam Chair, and we're veering away from the topic here. But Correct. really quickly, kung yung People's Initiative, kung linagay po nila dyan, sino bang mga proponents dyan? Kung linagay ng pirma dyan to amend the, for example, public services to allow 100% foreign ownership, sa tingin ko walang gulo eh. Pati sa amin walang aalma. Yun ay napakasimple. That is a right given by the Constitution. Hidden meaning, and it will open a Pandora's box that we can no longer come out from. So, yun lamang po, Madam Chair. I just want to put for the record, we have not categorically said no to amendments to the Constitution. As a matter of fact, I met with the President, and he said, let's discuss the economic provisions and stop this PI. He told me pero this dire-diretso pa rin. yesterday, and I'm saying this for the record again. I gave that speech in Congress as a personal and collective privilege, but I'll say it again. The President said, stop this PI, it's getting out of hand, and focus on discussions on the Ang sinasabi ng witness, ang promotor daw itong si Marcos Jr. Paano ba yan, Senate floor President? on how we can improve the Constitution through the amendments to the economic provision. Yun Madam lamang Chair. po. Yun lamang po. Madam Chair, point of order. Yes, thank you very much. I listened Senator intently to the Escudero. distinguished chairperson when she enumerated the basis for this inquiry, which is basically PI. Well, I know this is a spirited debate that has been going on between the House and the Senate, and we have 2 excellent debaters here in the person of Congressman Marcoleta, Senator Bato, and SP Zubiri. This will have its proper time at another inquiry and meeting so that we can focus on the witness and also our numerous resource persons who took the time out to be with us this morning, with the indulgence, of course, of my dear colleague and friend, Congressman Marcoleta. I agree, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang po na kung meron tayong ma-stipulate, sapagkat totoo naman hindi pa tayo nag-meet as a constituent assembly. That is a fact. From all the invitations we had given to the Senate, wala pa pong nangyari doon. Ito po Well yung taken totoo. po. Pag-usapan natin. So, maaaring ngayon po mangyari na. Pero ang sinasabi ko, for the longest time, the hands were extended to you to meet with us on a constituent assembly. Yung mag-usap lang tayo. And then Marami pag-usapan pong natin magpoprotesta kung dyan. voting Pero hayaan na po separately natin or at voting bigyan natin jointly. ng ibang But let pagkakataon. the process to proceed. Yung Tama. mag-meet lang tayo, napakaganda na po sigurong simula yun. Thank you. Mr. Senate President, Madam Chair. Thank you po. Thank you. Pinadala ng House of Representative dyan sa Senado, hindi po basta-basta. Isa po sa dekalibreng congressman na talagang napakahusay po, pinadala nila dyan sa Senado para makipagsagutan sa mga... Senador po kasi ang caliber niya si Marcoleta. No? Kaya talagang inano na... Pero kung yan, nanalo ng senador, di kakampiyan ngayon. Hindi nyo po kasi binoto Pero kung yan naging senador siya ngayon, tapos ginawa sa Senado yan, malaking problema. At talagang magiging pasmado na naman ang bibig ni Kong Dante Marcoleta. Congressman Marcoleta, well taken. We will Ay, Kong Dante taga-suporta mo kami dito sa PH Update. certainly consider that at the earliest Baka possible ma-misinterpret opportunity. tayo In the meantime, if you will allow me to proceed to the witness na nakapag-oath nung nasa kabilang kwarto, eto nga, may idadagdag ka pa, sabi mo, ang ginagamit na pangalan yung Pangulo, na laging sinasabi, ang utos ng Pangulo, kaya daw may deadline pa. Tama po ba? Opo. Okay, may idadagdag ka pa ba? Wala na po. Wala na po. Okay, maraming salamat. At mawalang galang, pwede ka nang umalis, pero mawalang galang. Bago po tayo pumunta sa pirma, may 5 witness, mabilis lang. Mabilis lang po, taga Bukidnon, para ipaalam sa lahat na ito ay ginaganap sa buong kapulungan. Hindi lamang dito sa Luzon, kundi hanggang sa Mindanao, kinalat talaga itong mga form na ito. So maraming salamat sa ating testigo at tawagin natin yung mga taga Bukidnon. May 2 pa tayong witness online. Unahin natin, kanina pa nag-iintay. Kumusta po? At anong maidadagdag ninyo tungkol dyan sa PI na yan?
Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga, kumusta? Nagulat Parang nanggagaling sa drum yung boses din ng po kami witness. sa Caloocan, may bumaba po sa amin form, may nagdala sa amin, sa mga party list naman. Kaya lang po, Party nahirapan list. po kami nung bumaba na kami dahil nga ang thinking nila yung may ayuda, may mga pinangakong tupad. Nag-trending na po talaga siya, hindi na namin kayang awatin. Pero sa ngayon po, hindi na namin... Pasensya lang hindi masyadong maintindihan. Secretariat, please. Hindi namin maintindihan eh. Voice change. But it's Ang masasabi lamang po namin, nung bumaba po siya, may mga pangako-ngakong mga AX, kaya kami lumating. Maraming pangako. Pinapangakuan Opo. kayo ng AX, tupad, at MAIC. Opo. Ganon. Pero Nakatanggap na po kayo? Wala pa po hanggang ngayon, Senador. Naku po. Pero linilista yung mga pangalan ng pumirma para lamang bigyan ng kung ano-anong benepisyo. Opo, kaya lang po, nahirapan po kami dahil nung nakita na po yung pipirmahan, tinatanong po kami ng mga tao na bakit. Kaya kayo nagtatago at nag-voice change pa kasi may panakot na pag hindi pumirma, hindi nakasali. Opo. Ganon. Bakit kayo natatakot? Saan galing yung banta? Mga politiko po kasi, ma'am, mahirap po mabalikan ng ordinaryong mamayan lamang po kami. Kaya po kami nagsalita dahil po na naawa po kami dahil nga ang outcome po pala nung pagpapapirma namin ay malalagay sa alanganin ng buong Madam Chair, narinig ko lang, Madam Chair, sa ating witness. Ang sinasabi niyo po, Sir Witness, ay dahil natatakot po kayo sa mga politiko. Opo. Opo. Okay. Correct. So, Politiko sa official. lokal. Katakutan lalo na yung... Tignan nyo yung mga pagmumukhang yan, lalo na yan. No? Nakita nyo po kung paano magtanong yan dyan sa House of Representatives. Nakita nyo po. Sa video, sa camera, kaya pong gawin yon na ganun kabaramba. Ganun kasiga magtanong sa mga witness. O what more sa likod ng camera, ano pa pong kayang gawin ng mga congressman na yan? Lalo kayo Sige po, nga. LGU po. Opo. Oh. Partida LGU lang yun ha. LGU, lokal lang po yan. Yung congressman niya mga yan. Ang LGU yung sinasabi mo, ganon. Saan galing yung mga form? Ang bumaba po sa amin yan galing po sa mga senior citizen po. Alin yun? Senior Citizens Party List? Or senior Opo, citizens parang doon ganun sa po. inyo? Senior citizen po sa amin po. Ay, Sino ba ganon. senior citizen Okay. party list? Hanapin nga At natin. yung kasama mo, may idadagdag din? Senior. Ganun din, magandang tanghali po, Ma'am Chair. Ganun din po, parang marami pong mga pangako. Siyempre po, nung huli na, kami na po kasi binabalikan ng mga tao. Akala po kasi nasa amin na yung mga pinangako. Kaya po ganun, na nahihirapan kami. Kaya parang nag-ano po muna kami. Kasi po yung ibang mga form, hindi po namin na nakukuha. Nagtatago na po kami dun sa area. Kasi nga po, tinatanong na po ng mga nakuha namin iba kung asaan na daw po yung mga pinangako. So inakala, binulsa na ninyo yung mga pinangako. Opo. Pero wala pang Akala po binibigay nasa hanggang amin ngayon? na. Hanggang ngayon wala pang binibigay? Wala po, wala. Okay. Sige, maraming salamat. May idadagdag pa ba kayo? Wala na po. Thank you. For clarity, Madam Chair lang, no, sa ating mga witness. So, ang parang misleading yung sinabi nila sa inyo na pipirma kayo dyan, pag pirma ninyo, meron kayong mga ayuda. AX, Opo, Your tupad. Para klaro lang. Ang problema dito, pagka itong mga to, ito yung mga nag-testimonya na yan, narinig ng COMELEC, tapos dinire-diretso pa rin yung pagtanggap dyan sa People's Initiative na yun. Malaki na po talagang problema ng Pilipinas. No, pagka yung COMELEC narinig na niya, tapos tinanggap pa rin. Pero sinabi nila sa news, ano na daw, tigil na yung pagtanggap na lahat ng sangay ng COMELEC sa mga regional office nila. Hindi na raw po tatanggapin yung mga dokumento kaugnay dito sa ano na to. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan,
Do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!